So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga stocks na hawak ko na nandito sa aking portfolio ang nag-increase ng kanilang dividends. So ngayong taon, nag-declare na yung mga stocks na to and i-compare natin sa year 2025 kung ano yung mga stocks na to yung magaganda or yung nag-increase yung dividend nila from last year, no? So importante kasi na tinitingnan natin yung mga dividend declarations. Mas mahalaga sa akin yung pag-i-increase o yung growth ng dividends kaysa sa dividend yield. So, hindi ko masyadong gusto yung matataas na dividend yield pero hindi naman nag-i-increase ng dividend. So, in the long run, mas maganda pa rin yung epekto ng consistent na pag-increase or consistent growth of dividend rates kasi mas maganda yung epekto nun sa long run, lalo na kung long-term investor tayo. Mas maganda kung laging nag-i-increase yung mga stocks na hawak natin. So ngayon, dito sa aking portfolio, meron tayong 11 stocks. So, 4 dito ang nag-declare na at yung mga dividend rates nila ay nag-increase. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga stocks na yon. So, unahin natin yung pinakamababang percentage increase hanggang sa pinakamalaking percentage increase. So, ang pinakauna sa ating listahan ay ang URC. So, dito sa aking portfolio, meron tayong 6.8% ng URC. So, pumunta lang tayo sa Edge website para i-check yung kanilang dividend details. So, sa URC last year ay nag-declare sila ng 2 pesos per share at ngayong 2026 nga ay 2.10 pesos yung kanilang dividend rate. So, yan, ex-date niya is April 8, and payment date is May 7. So, compute natin yung percentage increase ng stock na to, which is 2.10 minus last year dividend divided by the last year dividend. That's 5% increase para kay URC. So, si URC ay semi-annual magbigay yan, April tsaka September. So, yung declaration niya ay mga March tsaka August. So, binabayaran naman niya May or October or September, mga ganun. So, yun yung percentage increase ni URC. Next naman dito sa ating portfolio na nag-declare na at tumaas yung dividend ay si RCR. So, si RCR meron tayong 10.8% ng ating kabuuang portfolio. So, check natin si RCR kung magkano yung in-increase ng kanyang dividend. And meron tayong data dito na 0.1112 sa ngayong taon. Pero yung last year hindi na natin makita, kaya hanapin natin dito sa declaration ng cash dividends. Ayan. So, dito tayo sa February. That's 0.1010. So, kung kukompute natin yung percentage increase, 0.1112 minus 0.1010, divide natin ng 0.1010. So, yan yung kanyang percentage increase, which is double digit. 10.10% yung inakyat ni RCR sa kanyang dividend. So, yung kinompare lang natin is yung same period last year. No? So, ito yung binigay nila sa February, 0.1010, and ito naman yung binigay nila for this year. March 2 nila binayad to, which is 0.1112. So, yun yung ating pangalawang stocks na nag-increase ng dividend. So, meron pang dalawa na natitira. At ang ating pangatlo na maganda yung in-increase ay ang Converge. Si Converge naman ay meron tayong 9.2% ng ating kabuuang portfolio. So, kung check natin si Converge, ito yung kanyang dividend last year, 0.43, and for this year, naging 0.49. So, isang beses lang siya magbigay every year. That's 0.49 minus 0.43. Divide natin ng 0.43. So, ito yung kanyang percentage increase. Medyo malaki-laki compare kay RCR, which is 13.95%. So, maganda-ganda din yung in-increase ni Converge
double digit din yung percentage increase ng stock na to. So, ang last natin, yung top stock natin dito na pinakamataas yung in-increase ay si Ayala Land Incorporated. So, si Ali meron tayong 9.2% ng ating kabuang portfolio. So, check lang natin si Ali. So, ayan, meron ditong last year to 0.2888. So, for this year naman ay 0.3194 plus 0.0319. So, yung kanyang dito, regular dividend is 0.2888. So, for this year, ang kanyang regular dividend, so yan lang muna compare natin, 0.3194 minus 0.2888. Yan yung mga regular declarations. Divide natin ng 0.2888. So, 10.59 or 10.60% yung kanyang percentage increase kung babasehan lang natin yung mga regular declarations. Pero kung i-add natin yung regular na 0.3194 plus special na 0.0319, that's total of 0.3513. I-less natin yung last year, tapos divide natin sa last year. So, yan yung kanyang percentage increase na ng dividend niya, which is 21.64% yung inakyat ng dividend ni Ayala Land. So, ito yung sinasabi ko na mas maganda yung growth ng dividend compare sa matataas na yield na steady lang. Kasi, kung consistent naman yung growth niya, habang tumatagal, mas tumataas yung yield on cost mo. And, yun, kung i-compare natin, so kung hindi nag-increase, example, hindi nag-increase yung mga stocks na to, so kung babasayan lang natin yung year 2025, ang total na net dividend na matatanggap natin ay 3,256 lang. So yun yung mga number of shares na hawak ko sa mga stocks na to, net na to ng tax, that's 3,200. So tingnan nyo kung magkano yung natatanggap ko sa taon na to dahil sa increase. So, yung natanggap kong dividends or yung matatanggap ko pa lang na dividends is 3,657. So, may difference din na... So, kung hindi nag-increase yung mga stocks na to, hindi tayo makakatanggap ng additional 400 pesos dito sa mga stocks na to. So, yun. Nag-increase total yung income natin ng 12% dahil sa mga growth ng dividend rates ng mga stocks na to. And imagine, habang tumatagal, mas dumadami yung shares natin and consistently nag-i-increase yung dividend rate, so mas maganda yung impact sa dividend income natin in the future. Kaya ayun, tumingin kayo ng mga stocks na consistent ang dividend growth at hindi lang yung matataas yung yield. And hanggang dito na muna tayo sa video na to. Maraming salamat sa panonood.